maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan binabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang magtuon tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas sa isa't isa. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon nila tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Dawa, maging naputante. Iwasan news. Maging mapa-impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Lamang sa mga mapagkakatiwalaas. Pangatlo, pili ang boto. Huwag tanggapin ang uri ng suhod o papalit ng boto. Ang pagboto ay nagtutulot at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At pang-5, pahalagahan ang iyong boto. Boto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at paglipat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat bowa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections.
Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood niyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katapatan, at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga babasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Paalala mula Task Force KK sa halalan ng Commission on Elections. Magandang gabi mga kababayan. Maligayang pagdating dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Ako po si Doc Ron at kasama ninyo ako sa paglalakbay na ito upang mas makilala ang mga senatorial candidates na humihiling ng inyong suporta sa darating na eleksyon. Ngayon po ay March 14. Sa bawat panayam, tatalakayin natin ang kanilang mga plataporma, pananaw at mga layunin para sa ating bayan. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang tunay na boses ng mga kandidato at ang kanilang mga plano para sa hinaharap ng ating bansa. Mahalaga ang boses nating almost 70 million voters. Kaya't inaanyayahan namin kayong makisali sa ating talakayan, ibahagi ang inyong mga katanungan at saloobin dahil ang mga ito ay magiging bahagi ng ating pagsusuri sa mga kandidato sa Senado. Samahan ninyo kami sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga posibilidad para sa ating bayan. Kagabi nakakwentuhan, nakapanayam natin si Doc Richard Mata o si Doc Marites. Ngayong gabi ang makakapanayam natin ay isang retired military official or officer. Siya ay former chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples, kung saan siya ay nagtataguyod or nagtaguyod ng mga karapatan ng mga katutubong komunidad sa Pilipinas. Isang alumnus ng Philippine Military Academy, nagkaroon siya ng mahalagang tungkulin sa intelligence at security. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang karera, patuloy siyang naglilingkod sa bayan. Mga kababayan, ang ating makakapanayam ngayong gabi, ang 2023 Mindanao's Man of Outstanding Achievements in the Field of Public Service and Leadership awardee, Mr. Allen Capuyan. Magandang gabi po, Sir Allen. Magandang gabi sa iyo, sir. Magandang gabi rin sa lahat na nanonood sa ating palabas. Again, good evening to everyone. Yan po. Para sa mga bagong tagapakinig at tagapanood ng programang ito sa Usapang Positibo, ang flow po ng ating panayam ay sisimulan natin sa plataporma, pangalawa po sa karanasan, pangatlo pagsagot sa mga issue ng bansa, at pang-apat ang direktang pagsagot sa direktang tanong mula sa social media. Yan. Para po sa unang tanong, Sir Allen, plataporma. Ano-ano po kaya yung mga plataporma ni Sir Allen? Meron tayong inahandang 5 legislative platform na nakikita ko na dapat bigyan kagad ng pansin. Alam natin lahat na ating 3 branches of government, legislative, judiciary, at saka executive, ay may separations of powers. Pero hindi ibig sabihin nito, sila ay maghihiwalay at wala silang tinutungo na isang direksyon. Ibig sabihin, meron tayong existing na Ambition 2040. Yan ang ating vision kung saan patungo ang ating bayan. At sa Vision 2040 na ito, ay may kaakibat tayong National Security Strategy na kung saan ito ang nagbibigay ng right environment para yung ating mga gawain
na may sulong ang pangarap ng bansa ay mangyari. So ang punto de vista ko ngayon ay dapat magkaroon tayo ng batas na magkaroon ng tunay na synergy at interoperability ang three branches of government. Ibig sabihin, very clear ang coordination, collaboration, synchronization, sa harmonization despite having separations of powers. Hindi, isa lang naman ang gusto natin puntahan. Ibig sabihin, may limitation bawat branches of government na nasa isang highway sila na yan ang pangarap ng ating bayan. Hindi yung kanya-kanyang diskarte ang bawat branch of government. Hindi ibig sabihin na sa tingin nila tama, pag pinagsama mo to, tama sa lahat. So, ang batas ay kailangan mas magkaroon ng synergy ang three branches of government. Ito ay aking research na rin. Wala pa tayong batas na lumabas na ganito at malagay ko ito'y kailangan natin para may limitasyon ang pagkilos ng three branches of government ayon sa ating constitution. Kasi ang pinaka-core issue ng ating constitution ay social justice. Ng 1987 Freedom Constitution, kailangan ang social justice na yung nakasintro, the moral issue of the Constitution ay magkaroon ng katuparan. At marami nagsabi, ay ito hindi nangyayari, hindi ito naging prioridad. So dito natin to isigurado na ayusin muna natin yung synergy ng three branches. Yan ang una. Pangalawa, kailangan klaro na sa ating lahat kung ano talaga ang turing natin na core values at saka Filipino identity. Paano masasabi na ikaw ay isang tunay na Pilipino? Ikaw ba ay tunay na Pilipino lamang dahil sa dugo mo, dahil sa ang kaisinilang, o dahil buhay sa puso mo yung iyong pagiging patriot at pagiging nationalist? So dapat ito ay magkaroon ng nalalatag na batas. Pero itong nalalatag na batas, para ang kaisipan ng bawat isa ay tayo'y nagkakasundo. We are united on our identity. Pwede tayong magkaroon ng diskusyon sa ibang bagay, pero hindi pwede sa ating pagkaisa bilang pagkilala sa ating identity. Ito ay wala pa rin batas na lumabas. Kailangan din natin sa batas na yan ay ito ay may turo mula sa bata hanggang sa matatanda. Ang pangatlo, konektado sa unang batas. Sinasabi ko dito ang tinatawag natin na social justice. So dito, kailangan natin isang batas na talagang ang pagkilos ng three branches of government ay dahan-dahan na nag-operationalize sa social justice ayon sa mga pangangailangan ng bawat sektor. Alam natin na nasa constitution siya. Meron na rin tayong enabling law sa mga sectoral agenda. Pero itong mga enabling law na to ay dapat ma-reinforce pa siya ng batas na talagang protektado at ito ay talagang matupad. At dahil nga dito, kasama sa batas dito, ay kailangan natin ng isang napakalaking National Research Institute na kung saan lahat ng mga facts na inalabas ng mga lawmakers, ito ay dapat i-validate. Kailangan very clear, very distinct ang mga informasyon na basihan ng paggagawa ng batas. Ang batas na ilalabas, pag ito ay hindi nagkaroon ng confirmation or validation ng tinatawag natin ng National Research Institute na doon inipon lahat ng klase-klaseng informasyon. At ang pangalawa nito, dadaan to sa isang tinatawag natin na test. Yan ay isang batas. Dadaan siya sa mga challenges na ito bang batas na to ay pro-poor, itong batas na to ay pro-marginalized sector. Ibig sabihin, maraming challenges because at the end of the day, ang dami nating batas pero hindi siya beneficial sa taong bayan. So yun yung pangatlo. Ang pangapat ay mag-reinforce sa pangatlo. Ito na yung specific laws for each sector. Katulad sa indigenous peoples, meron tayong Republic Act 1871 o RIPRA law. Having been the chairperson of that agency, alam ko kulang. Maraming kulang doon sa batas. Maganda ang batas pero marami pang kulang. So yun ang ating sisilipin. Maglalabas tayo ng mga batas na nakaka-reinforce sa agenda ng bawat sektor ng mga magsasaka, mga pisante, farmers, fisher folks, urban poor, rural poor, informal settlers, youth and students, teachers, and so many others that even include the media sector, that even include those that are deprived of their liberty na nakakulong. So, ibig sabihin, talagang ang interes ng mamayang Pilipino na bawat sektor ay mayroong angkop na proteksyon na ayon sa ating konstitusyon.
Ang panglima, which I consider part of the total picture na gusto kong masulong na 5 priority legislation, ay yung modernization. Alam natin lahat, ako bilang IT trained, exposed ako sa information technology at isa akong system officer, nakikita ko na ang isang bayan ay hindi tunay na lalago pag ito ay walang solid foundation sa technology. Una-una, ang bilis ng pag-ikot ng mundo ngayon. Kung hindi tayo makasabay, mahuhuli tayo. Alam natin na ang internet ay nagbigay ng napakalaking opportunity sa bawat citizen ng bayan natin. At may challenge din, kaya meron tayong cyber security. So una-una, dapat ang internet access libre sa lahat ng mamamayang Pilipino. Even the cellphone itself is easily accessible. Kasi kung yan ay nandun, automatic na yan, susunod na din yung mga services ng government through online. Mga negosyo, mga business transactions through online. So ibig sabihin, individually, nalagay natin ang bawat Pilipino sa sitwasyon na mabilis ang kanyang mga gawain na gusto niyang gagawin because we strengthen the platform of information technology. So yung 5 na yan, yun lang muna ang simulain, yun lang muna ang start. Kung napansin niyo, sir, ang approach natin, structural reforms. Yung ba, we do not put up laws na pati kailangan impactful laws na ang napakalaki. So, ganun ang takbo ng ating pananaw pag sakali tayo bigyan ng pagkakataon na makapasok sa Senado. Ayan, no? Napakaganda po, no, to summarize po nung platforms, no, nung major platforms po ni Sir Allen. Yung first, yung synergy, no, ng 3 branches, wala pa nga po noon, wala pang existing laws, no, tungkol doon, more on separation talaga, no. Second, yung pagpapalaganap, pagpapatibay ng core values and Filipino identity, pertaining in particular with patriotism and nationalism. Pangatlo, ito napakaganda nito, Sir Allen, kasi as a researcher, no, magandang magkaroon talaga ng National Research Institute. Meron na tayo mga research institute pero more on sciences po eh. Pero yung in particular nga, no, yung sa validation ng mga batas, mga ganyan, wala pa. At maganda ito, sir, maganda po ito. Pang-apat po, specific laws for each sectors, napakaganda niyan. Hindi kasi lahat nga meron, no. At very ironic po, no, na sa House, merong mga representatives ang mga sectors, pero nasaan yung mga batas, no, na particular sa kanila. And last po yung modernization. Ito, Sir Allen, medyo curious po ako dito kasi former chairperson po kayo ng NCIP, no. Paano po kaya natin i-integrate yung modernization sa indigenous peoples natin? Una-una, we have to understand na ito po modernization. Dalawa palagi yan. We're talking here of the platform, yung software hardware. Ang pangalawa yan is culture of automation. Kahit pang isang opisina ay puno ng computers, kung ang pag-iisip ng mga empleyado ay hindi culture of automation, hindi yan mag-harmonize. Ganon din sa tribo. So nasa NCIP ko, ang unang intention ko is paano kung mabilis ang aming serbisyo publiko. So ang ginawa ko, at mamonitor lahat. Ang una kong ginawa, nag-put up ako ng communication center or command center. Several screens, sa isang screen, makikita ko kung paano tumatakbo ang pundo ng bawat region namin. Paano nagagamit ang pundo, ano ng status ng pundo, saan level na ng utilization. So, pag nalalaman mo ang fund utilization, alam mo kung effective ang isang opisina o hindi. Pangalawa, tinitingnan ko yung attendance nila, yung timeliness ng pagpasok sa opisina. Pangatlo, tinitingnan ko anong hitsura sa bawat opisina sa region at saka sa province. May bisita parating, yung bisita ba hindi kinakausap, paano ba nagtatrabaho ang mga tao? Ang ano na po is, you have to inform your employees na there is a CCTV here because that's part of the understanding of everybody. So, ibig sabihin, I am on top of my organization. At marami pang informasyon, yung mga Zoom meeting na kinakandak sa national level, sa regional o provincial, nakikita ko siya. Not necessarily pinapakinggan ko lahat, pero it give me the feel how active nag-move ang mga opisina. Tinik-advantage ko yung mga chat groups. Meron akong more than
200 chat groups sa NCIP. So may chat groups for bureau directors, may chat group for commissioners, may chat group for regional directors, meron for provincial officers, may service center head, may chat, in short, vertical and horizontal line. I'm on top of it, including major key officers of our organization. Ibig sabihin, para ka na rin well-informed every day. Hindi ka nakikialam sa discussion, but you're observing. So even before they make a communication to you, alam mo na ano ang bottom line ng lahat. So the preparation of our minds, of our hearts, and our actions is, sabihin na natin na 50% ready ka na every time meron isa-suggest. Kasi nakikita mo. And to a point to make it sure na nangyari yan, meron akong daily monitoring ng ilan ang tumitingin sa mga messages. Ibig sabihin, every week I evaluate it. So, ganoon ang aking ginawa. At before I left, nakapag-communicate ako sa DICT, nag-submit ako ng Information System Strategic Plan. Yun naman ang basihan palagi na mapunduhan ng ICT development. So meron akong 5-year program. Paano enhance ang ICT capability ng Sina, paano maging modernize yung mga gamit, and to a point that each community, we have a total of 1,500 universe of ancestral domain and ancestral land over the country. Ang target ko, bawat major community, meron lalo na yung nasa mga malayo sa mga rural and urban centers, meron silang libreng gamit na internet, wifi, at meron din silang set of computers na ilagay sa kanilang Assistant Domain Management Office. Ibig sabihin, despite the limitation sa kahirapan, despite sa layo, they have access to the world. So ang good thing nito is they can communicate directly to the agencies of government. Ibig sabihin, because these are people's organization. These are organizations ng communities na we consider nations, small nations. So para silang small Malacanang. So they must be able to communicate directly to the municipal, provincial, or regional government agencies. So with that, pinabilis mo ang accessibility on both sides. Pati yung ibang ahensya, makilala sila na ito pala dito sa ganitong lugar. So, ganun ang aking intent on taking advantage of technology. Napakaganda po niya, no? Maganda po yung integration niyan sa IPs, no? Ito po, last question po, no, para sa plataforma. Nabanggit niyo po kanina yung IPRA law, yung Indigenous Peoples' Rights Act law, o yung law, no, yung IPRA law. Kasi po, nitong mga nakaraan, may mga nababalita na hindi tamang paggamit, no, ng IPRA law. Isa rin po ba sa plataforma ninyo yung pagpapalawig at yung proper information dissemination ng IPRA law, lalo sa mga indigenous peoples natin? Tama po yan. I'll start with the situation na for the last 25 years, ang pondo ng NCIP is only a total of 20 billion over 20 years. Ibig sabihin, you get less than $1 billion a year, and you are saving almost 20% of the Philippine population and almost in an area of 1/3 of the Philippine territory. And you only get a small amount. At pa sila sa mamamayang Pilipino bilang the first Filipinos or heritage. So nakita ko yan na challenge. Kaya pagsimula ko, ginawa ko yung coffee table books na yan ay lahat ng 101 major communities all over the country. Kasi ang NCIP is to cause the recognition, respect, protection, promotion, and protection of the rights of the indigenous peoples and their well-being. So paano ma-recognize ang isang malaking grupo kung hindi naman sila kilala? How will I recognize as you are really the IPs and you are the first Filipinos kung hindi ko kayo kilala? Paano mo respetuhin ang isang grupo na hindi mo na-recognize? At paano mo din proteksyonan ang isang grupo na hindi mo na-respect? At paano mo na siya i-promote ang isang bagay that you're not even protecting? So, sanga-sanga po ito. Sanga-sanga po ito na takbo ng gawain. So dito, kailangan malawak ang tingin mo sa IPRA law
not only from the perspective of the indigenous peoples, but we must go from the perspective of the ordinary Filipino people and the picture of the agency. Kailangan lahat yan matitimpla mo. For example, nagkaroon ng perspective na anti-developmental tribo. Hindi siya Ibig sabihin, hindi lang napunduhan ng gobyerno ang maayos na tunay na pagpapakilala sa mga relationship ng tribo at sa ng iba-ibang ahensya ng gobyerno at sa mga proponents. So, hindi na-edukar. So, yung hindi pag-edukar, ang dating ngayon sa mga proponent, anti-development. So, kaya babagsak ito ang bottom line is may maayos dapat na pundo ang NCIP, nagdagan ng tao para mapabilis niya ang kanyang gawain at yung mga programa ng gobyerno na hindi nagawa dahil sa kabagalan ay masusunod. Tama po yan, no? Maganda po yung mga platforms ninyo, no? Yung mga plataforma ninyo. Talagang bago sa ilan ko pong nakapanayam, no? Ng mga senatorial candidates. Sa inyo po yung halos, no? Bago sa padinig ko. At ngayon ko lang din nadinig sa isang senatorial candidates. Ngayon po, punta po tayo sa karanasan. Sa dami nyo pong experience po, no, as public servant sa iba't ibang larangan po, bakit po ninyo papasukin ang politika? Okay, parang parang nag-i-evolve. Sabihin na lang natin, in my exposure, na-evolve ako from analyst na IPSSR, na-evolve ako sa security concern. Paano protektahan ang mamayang katutubo o mamayang Pilipino? Security. Ang pagkasunod ng security, kailangan organisado sila kasi hindi nila ma-confront ang security problem kung hindi sila organisado. So security, being organized. After sa organization, dapat meron silang economic undertaking. So economics. Pero alam natin, at the end of the day, if they don't have political voice or political representation, ang laki ng kakulaan. Kaya nga sana yung party list system ay para sa opportunity sa mga marginalized sector. Nakaupo ngayon, wala naman talagang sectoral representation. So in short, security, organization, economic, political. At nung ako'y napasok sa NCIP at NTF-ELCAT, lalo na sa NTF-ELCAT, 5 taon ako doon, ay nandun yung programa na whole of government, whole of nation. So ibig sabihin, nung matapos ako nito, sabi ko, na-realize ko, maganda yung framework, pero hindi na-appreciate ng legislative branch. Napakaganda ng NTF-ELCAT, pero kung pansinin mo, solid ang kanyang synergy sa executive branch. Pero ang legislative, hindi niya na masyadong nakita. Ang judiciary naman, parang sila pa yung kalaban ng NTF-ELCAT dahil kung meron sanang makonvict na may kasalanan, nahusga pang NTF-ELCAT na anti-people. So in short, wala yung synergy nila from the start. Para bang the three branches just started to learn from one another. So sa akin, dahil doon sa executive branch, mas madali sila makaintindi at galing ako dyan. Nakita ko na pasukin ko ang legislative branch para makagawa ng batas para naangkop ngayon sa synergy ng three branches of government, starting with executive branch and legislative branch. Kaya yun po ang dahilan na gusto kong pasukin ang Senado. Ang ganda po. Pero ano po yung parang pinakagagawin ninyo kapag upo ninyo sa Senado, naging senador na po kayo, sa loob ng 100 araw, yung first 100 days, ano yung pinaka magiging priority nyo po? Ang pinakauna kong priority, siguro bago to sa iba, ay pukawin ang damdamin ng taong bayan. Kasi sabi ko sa mamamayang Pilipino, maingay lang kayo pag-eleksyon. At maingay kayo, nakikinig pa kayo sa gusto ng mga politiko. Kaya ang tingin ng mga politiko, dahil maraming pumalagpak, maraming bumoto, yung gusto ko, yun lang. Bigay ng kunting paaral, kunting health benefits. Hindi siya structural reforms. Ano nangyari? Puro pati-tingin action. So sa akin, sabi ko sa mga botante, na mas maingay kayo after election.
Kailangan, after election, ang gawin ko is i-consolidate ko ang mamamayang Pilipino, not only my voters, but already the candidate of the Filipino people. Hamunin ko sila sa isang challenge. Mag-isa lang ako sa Senado, hindi ko alam kung sinong kakampi ko. Bitbit ko ang agenda ng taong bayan, bitbit ko ang sectoral agenda, bitbit ko ang core issue sa konstitusyon, which is social justice. Pag nag-ingay ako, isang ingay laban sa 23. Gusto ko, mas maingay kayo sa labas. I want the Philippines to keep pressuring their politicians. Hey, nakaupo na kayo dyan, pero tingnan mo na, ito ang aming gusto ha. We will keep on reminding you. So, ibig sabihin, pag nagsalita ako, kailangan 100% dala ko talaga ang boses nila. Kasi kung biglang tatahimik na lang sila, tapos na yung trabaho natin. Nagboto na tayo, kita ulit tayo after 3 years. That's the reason na ang mga politiko, napakadali nilang gawin ang kanilang trabaho na hindi masyadong nakikinig sa taong bayan. In fact, ang gusto ko sila idagdag dito, meron tayong tinatawag na People's Caucus, regular, na yung mga sectoral groups ay bigyan ng chance na parang Freedom Park, na pupunta sila sa ibang lugar, magsasalita sila sa mga gusto nila, properly documented, ibibigay sa mga senador at congressman regularly. Ibig sabihin, the communication line between the people and the lawmakers and executive branch judiciary, non-stop yan. The more it will not stop because nasa action phase na tayo. So yun sila, isa sa mga ilang gusto simulan kung bigyan tayo ng pagkakataon. Sir Allen, paano nyo po ginagawa, kasi 'di ba from Davao po kayo, no? Paano po yung strategy ninyo sa pangangampanya, sa paglapit sa mga kababayan natin? Una-una, nakabase na ako sa Manila ngayon. Dahil una-una, dito na ako nakatira at dito na yung established ko na base. Pero tuloy ang ating advocacy. Hindi talaga siya huminto for the last 23 years sa Katutubo, sa Mindanao, Visayas, sa Luzon. So, ang kampanya ko ay ginamit ko yung network ng Katutubo sa buong Pilipinas. Pangalawa, ginamit yung network ko sa NTPLCAC na mga sectoral organization na for the last 4 to 5 years ay naniniwala naman yung ginawang maganda, lalo sa pag-implement natin ng Barangay Development Program. Talagang dumating sa mga malalayong barangay, sitios, yung programa ng gobyerno na sila mismo ang gumawa kung anong proyekto ang gusto nila. Sila ang tinanong, anong gusto nyo? So, may nagsasabi, kulang kami sa tubig. Ayun ang ginagawa. Wala kaming solar power. Yun, solar lights. Yun ang ginagawa. So, we started share from there. But we really take advantage of the social media kasi wala naman tayong financial capacity na bumili ng mga tarpaulin, bumili ng ganito. So, nagre-reach out tayo. Tapos yung ating mga simple ID card, nilagyan natin ng QR code. Para pag makita mo, maliit na papel, pero pag i-scan ng QR code, lalabas doon maraming informasyon tungkol sa akin bilang kandidato. Sa akin. So it's very, very informative. Hindi siya palakihan ng tarpaulin, paggapuhan ng tarpaulin. Nakasulat doon saan, anong pinagalingan ko. Emphasizing the fact na I ran for Senate, I have already a story to tell. I have already an experience to tell na equip ako. Hindi ako pumasok sa Senado na hindi ako equipped na understanding how to move forward the interest of our nation. Maganda po yung balak ninyo, no? Parang caucus of the people, yung parang kapihan, kumustahan, no? Parang regular, no? In a regular basis. Napakaganda po nun. Ayan. Punta po tayo sa issue ng bansa. In particular po, syempre, no, pag pumasok tayo sa Senado, lahat po yan lahat, no, magiging diverse and inclusive tayo. Pag-usapan po natin ang ekonomiya at trabaho, Sir Allen. Ano ang iyong pananaw sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng Pilipinas? Medyo nakakabagabag at medyo nakakalungkot kasi kung sabihin natin na ating means of production, medyo napakahina. Para masyado tayong import-driven. And yet, may kapasidad tayo. So, kailangan na ikabit natin dito sa employment ng mamamayang Pilipino. Kasi the more na we produce the materials, the food, and everything, we need more employment. So, maganda siya. Pero the more you are dependent on importation,
the more na wala ka masyadong taong gagamitin. So, ang naman dito is, mag-produce ka, dito papasok yung subsidy ng government. Pero ang subsidy na yan ay mabawing-bawi yan in terms of productivity of every Filipino. We have to really make sure na each Filipino are productive member of the Philippine society. Hindi sayang yung ating human resource. Napakalakas, talented ng Pilipino. Marunong makipag-usap. Dapat yan ay take advantage natin. Yan, napakaganda. Next po, edukasyon at kalusugan. Paano nyo po tinitingnan ang mga hamon sa sektor ng edukasyon at kalusugan ngayon? Kumbaga, ano pong mga plataforma nyo dyan? Pagdating sa edukasyon, it should be an equal opportunity to all. Sa aking ikot sa buong Pilipinas, may ikot ako every year for the last 4 years, 3 times or 4 times a year. Nakita ko na napakababa ang suporta natin sa pag-set up ng school facilities, incentive teachers, hindi talaga siya maayos. So sayang yung talent ng sakripisyo ng magulang, aral sa elementary, pagdating ng high school, hinto. So there must be a deliberate, ito na kasi ang sinasabi ko na National Research Institute. Talagang study talaga. Lahat yan dapat ay pag-aralan. If you cannot come up with the best laws you can imagine, kung hindi factual ang mga information mo. Kasi paglabas ng pondo, yung facts na alam mo, yun yung actionan mo. Pero kung parang general statement siya, pagbaba ngayon, hindi mo alam saan mo dadalhin ng pera mo because it's not properly researched. So invest tayo sa facilities ng school, invest tayo sa teachers. We have to send even teachers to study abroad para lalawak ang pag-unawa. And even paying foreign teachers, parang exchange teachers, exchange students, more scholarship, more opportunities for students to learn. Din ang skills ay ginagawa naman ngayon, ma-equalize. May yung white collar job, yung blue collar job, iplastada siya lahat. Yan ay pagdating sa edukasyon. Pagdating naman sir sa sinasabi natin na health, alam nyo, ito yung initial research ko. Ang ating barangay health center ay 50% lang ang ating health center sa total barangays. Dapat one-on-one, isang barangay, isang health center. In fact, ang ideal is dapat 20,000 people at least one health center. But sabihin natin, one health center per barangay. Now, the health center is our first line of defense. Ibig sabihin, pag ikaw ay lumampas sa health center, gagastos ka na. Pupunta ka na sa clinic, punta ka na sa hospital, dala mo na yung titulo ng bahay mo para pang ano lang natanggapin ka. So anong ibig mong sabihin? We have to capacitate our health centers. Ibig sabihin, you have to look at the health center as the first line of defense in protecting people to spend more. So, dapat meron siyang minimum capacity sa laboratory. Meron siya yung maraming mga pang-therapy na mga gamit na pwedeng ilagay sa health center. Isa lahat, magpag-abot dun sa hospital na ilan lang naman ang hospital. Unlike sa pagbarangay, it is already structured. It is just investing in structure and putting nurses or doctors. So that's one side. We have to invest on the health center. Number 2, proactive tayo. Ang dami na natin mga pagkain, mga produkto na binibinta na nagkukos talaga ng mga sakit. Yung masyadong sagana sa alat, sagana sa sugar, ay kailangan yung ating gobyerno, meron na siyang simple delivery tax. For example, yun lang yung mga nagtitinda ng soft drinks, dapat sabihin mo 100 meters away from the school just to discourage the students. So, yung mga convenience store na pag pinasok mo, puro chichirya lahat na makikita mo. So, dapat ito tingnan ng medical board natin na hindi pwede na we-tolerate that at ang ending, gamot lang tayo ng gamot ng tao. We will not become a healthy nation. So, if we are not a healthy nation, sickly ang ating pagkilos, hindi tayo productive. Gusto ko palaging tingnan ang approach about problema na holistic. Ibig sabihin, in any field that we have a problem in our country, tingnan mo natin siya sa total picture. So that when we started to solve it piecemeal by piecemeal, tingnan pa rin natin, ito bang nilabas natin na programa? Anong impact nito sa total picture?
So dapat, every time, just try to imagine, I am inside a room na malaki. Tapos, may dala ako na itong isang baso. Ito yung solusyon. Ito ba i-implement ko dito sa big room? Anong impact niya? Ibig sabihin, huwag lang tayo maghanap ng solusyon o batas. Kailangan yung ating solusyon o batas, impactful. Mag-create siya ng major impact sa problema. And every time I come up with a solution, it should be, magkaroon siya ng structural impact na mapaganda. Hindi yung parang ang dating minasolve ka, but you created another problem. Ganun lang uso eh. Solve something, but you created another problem. So ganun na yan. Ang ganda po niya, no? Parang sinasabi nyo na hindi lang siya band-aid solution, no? Talagang pang long term. Ayan. Last 2 questions po para sa issue ng bansa. May batas at reforma. Mayroon ba kayong mga partikular o kahit isa lang po na batas na sa tingin nyo ay dapat baguhin o ipatupad? Siguro ito yung ating cycle ng budget cycle. Yung paano sinasubmit yung mga budget requirements ng agency, paano pinresent sa Congress, paano pag-usapan yung budget, paano siya punta sa BICAM, at paano siya papasok and enroll siya as GAA. In my 5 years experience, isa lang masasabi ko, talaga maayos. Magandang tingnan ng proseso. Pero you try to imagine ako as agency, bago ako malis, nakiusap ako sa Congress. Pwede niyo ba ako pagbigyan? Gusto kong ikwento. What is NCIP after 26 years or 25 years? And what is the IP after 25 years? Ibig sabihin, I made myself accountable as agency head. Do present ako, maraming nauna sa akin, but the president always account for everything. That's the price of it. Hindi mo pwedeng sabihin na iisi lang nauna eh. Saluin mo na yun. Ganun dapat ang isang agency head. Kung ano yung ginawang mali o tama nung nauna sa'yo. Ang tama, inaangkin mo. Ang mali, ayaw mo. So dapat, pag bumubo ka, salo mo na lahat. Pwede mo sabihin after 3 months, hindi mo na pwedeng ipikit ang mata mo sa mga naunang mali. So gusto mo ipresenta. Kasi gusto mo sabihin sa mga kongresista, Sir, you funded 20 billion over 25 years. Ito lang nagawa. Italyano. Talagang ni-research ko siya. Ano ang performance? In fact, I reached to a conclusion na ang na-deliver ng NCIP sa mandato niya, gumawa ka ng parameters, after 25 years, it's only 29%. So ang kanyang mandato, 29% lang kanyang na-deliver. That's why, maraming problema na nalalabasan. Ang solusyon niya, nakita ko, dagdagan mo ng tao, dagdagan mo ng pera, para mapabilis mo pag-solve yung natirang 70%, ang return of investment sa katutubo is we have 13 economic drivers. We have 13 major economic activities that will bring trillions of pesos to our country. Why only invest 1 billion a year? Then you will lose big amount of money that will help aid our economy. And it will stabilize the people and security protection. Now, kung may problema ka security, babalik yung insurgency problem. Gagastos ka ng billions to solve the insurgency problem. So, simple math, no logic. So, ang point ko, the GAA is actually the order of the day. GAA is the order of the day. How to operate the next 1 year to run the government. Sir, kung hindi maayos yung GAA, hindi pa nagsimula ang taon, sinasabi mo na palpak ang pagpatakbo ng ating gobyerno. So, nag-research ako. Kinuha ko yung GAA ng Malaysia at saka Indonesia. On the same year, 2024. The-ratio ang proportion ko in terms of area and population. Before I started researching, I was in the thought na mas mataas ang pondo ng Malaysia at saka Indonesia. Advanced na sila eh. Nung binasa ko, in a way, nauna pa tayo. Malaki ang pundo natin na inallocate. What's the difference? We spent a lot of percentage sa pagpundo sa utang. Inutang natin. 3% plus tayo, yung ibang bansa 1% lang.
At major amount was used for what? Mga band-aid solution programs. Walang ginamit masyado para gawan ng paraan na ang mga mamamayan nila, mamamayan Pilipino, ay maging productive member ng ating sosyedad. So, ibig sabihin, yung tinatawag na equity development, yan ang ano ng UNIDO, sir, di ba? Malalong panahon ng UNIDO is, ang kanilang slogan is equity development. Wala yan ngayon. Nakalimutan na natin yung spirit ng institusyon na social justice, equity development. Kaya ang Vision 2040 nagsasabi, and that is a command for all public servants. Kaya vision siya. Iangat ang pamumuhay ng middle class. Iangat mo, i-improve mo. Para yung mga hihirap, may space din sila para ang problema, ang umaangat at lumalaki ang share sa kita ay mga nagkaharing huri. Ilang pamilya lang yan. Middle class naging stagnant. So pag naging stagnant yung middle class, stagnant din yung mga naghihirap. Dapat ito, dibdibin talaga ito ng ating mga leaders, ng ating, yung three branches of government, dapat pasok to sa isipan at saka sa puso. Na this is a call to action. Pag hindi natin ito bigyan ng pansin, tuloy-tuloy ang pagbulusok ng ating bayan. So yun po ang ating kapag. Opo, no? Maganda nga po yan. Pang long term talaga. Nakikita namin eh. Actually, may mga nagko-comment din po eh na maganda yung solution ninyo kasi hindi nga lang siya band-aid solution. Pang long term talaga. Last question po para sa issue ng bansa. Tungkol naman po ito sa pagsusuri sa kasalukuyang administrasyon. Kasi pag naging senador po kayo, magiging part kayo ng present admin, no? Ano po kaya sa tingin ninyo yung nakikita ninyong magiging papel nyo sa pagbuo ng mga alternatibong solusyon sa mga isyong kinakaharap natin ngayon? Ito ang aking palaging attitude sa buhay kahit nasa military ba ako. I must be a voice of the truth. Maraming katotohanan, maraming mga ideas, pero kailangan mailitaw mo yung tunay na katotohanan na magsisilbing konsyensya ng mga lawmakers. Not siding within groups. I am a friend to all the parties therein, but I will make sure that when I join and participate, I can be a voice that everybody can listen to and take lesson. Di ako doon para makipagkampi-kampihan, maging magsigasigahan. I can be of help to everyone na itong issue na to, ito ang nakikita ko. Kaya ang pinaka-principal na conscience na dadalhin ko ay konsensya ng taong bayan. Yung social justice, nakasulat siya sa Constitution, na-ratify ng Filipino people, they have the sovereign will and power. Let's go back to that. Balikan natin yun. Kasi pwedeng lahat na ginagawa natin tama, pero mali pala because it serves somebody's interest. We have to go back to the basic. 100 million Filipinos. Pag yan out of 120 million Filipinos, sabihin mo na lang 80 million dyan ay naging productive member nating sosyedad. You can just imagine the vast contribution na magagawa nila. So simple thinking. Isang batas, making sure that all poor families, you have the facts, all poor families must have at least one member na talagang tinutukan ng gobyerno na magkatrabaho na maayos, either locally or abroad, or OFW, sa walang asawa. Pag ang bawat pamilya ay mayroong isang trabaho na sigurado, anong epekto niya? It will create dreams. It will build up hope. Mangarap na ngayon, yung kuya mo, sumisildo na, may month na, aral ka, paralin ka ng kuya mo. Yung bata, mangarap siya, pwede pala kaming umasenso. Ibig sabihin, deliberate attempt of government to really act on it. Talagang hanapin sa buong Pilipinas sino yung mga naghihirap na pamilya. So ano rin yan, sir? Distribution of wealth niya. Ito, priority ito. Kailangan makapasok sa TESDA. Ito dapat din ito. Kasi sometimes we think of so many solutions but we lack the actions. Sa experience ko, ang daming may bright idea but always fall short of the right action.
In fact, mas maganda ba, kunti lang yung idea mo, pero kung marami kang action, kahit mali, maayos mo siya along the way. Pero kung puro lang plano, we in up with just plans. Parang gumawa siya ng Facebook. Anong sabi niya? When I started Facebook, I don't have the complete picture. But getting the necessary facts enough to start, I'll start. Along the way, more solutions will be coming in. Gusto ko ganun ang kumilos ang Pilipino dahil we are now in a very competitive world. Mapag-iwanan tayo. Yung ibang bansa, ang bilis ng kanilang pagkilos habang tayo, mabilis ang kilos pa atras. So we lose the race. We lose the race without competing. Opo. Ayan, no? Punta po tayo dito sa masasabi. Maraming salamat po, no, sa mga sagot po ninyo sa mga issue ng ating bansa, no, sa mga tanong na yan. Punta po tayo sa masasabi. Ito po yung mga direktang tanong mula po sa social media. Ito po, may isa pong nag-message sa atin sa Usapang Positibo. Ang tanong niya po, kung kayo po ang mahalal, paano nyo po nakikita ang hinaharap ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon? It's a challenge. I'm just one of the so many. That's why mas pinaglalaban ko ang advokasya. Kung may nagtanong sa akin, anong gusto mo? Makilala yung pangarap mo sa bayan natin o manalo ka? Straightforward. Pakilala yung aking gustong pangarap. Kasi maraming pwedeng yumakap niyan. So in short, pagpasok ko, I have to have people na naniniwala sa direksyon na ito. Kailangan una mong kasama taong bayan. Kailangan maingay ang taong bayan. Pangalawang kasama mo ay ang mga kasama mong politiko. I have to invest hard. Kasi it's one thing to say something, is another thing to convince. Para sa akin, believer po ako sa lahat ng bagay na nagsimula sa tulog. I do not despise small beginnings. So para sa akin, I believe it's not late, it's not too early, but if given the chance, we really have to work hard on it. And that is how I started with all my activities in the armed forces and the government. My record would speak out of nothing. May mga national impact projects ako na ginawa sa armed forces. Yung ginawa ako sa airport, yung ginawa ako sa NCIP, ginawa ako sa impactful projects na pagbabalikan ko, ang kulang pala, common ground at doon is dapat continuous action, you have the passion, then you have to die to yourself. Kasi pag bitbit mo yung personal agenda mo, as you walk along, without you realizing it, you're entertaining your personal agenda. Paano to? Kailangan, nakaupo mo pa lang, nag-iisip ka na, kailangan after 6 years, ma-re-elect ako. So kailangan, kaibigan mo na sila, kailangan ganito. Nawala ka na, you started being alone and doing something. Kung kailan ka nanalo, ano ka. Kaya dapat palaging ang paa mo nasa ground. Kasi napakadaling malihis ang kaisipan ng isang tao na may kapangyarihan. At alam naman natin, power corrupts absolutely. So, yung manatire natin, may greed. Kailangan yan, may continuous check and balance. Sa akin, kung payagan ako, sa Senado ako matutulog. Kasi in all my life, hindi ako natutulog. So, I can sleep in my office. I can work Monday to Sunday. I can go to office without a vehicle. I don't think at escort. Kung kailangan maging Spartan life tayo bilang modelo ng ating bayan, we have to do it. Kailangan tanggalan ng pundo ang senador at saka congressman, yung mga PIDAP at sa mga dahil trabaho yan ng executive branch, huwag natin agawan. So sa akin, those are welcome development. Focus tayo sa paggagawa ng batas talaga na mag-create ng so much impact for our country. Ayan. Ito po ay tanong mula ito po magiging icebreaker question natin, no, from Mindanao. Marami po tayong tagapakinig at tagapanood mula sa Mindanao ngayon. Maayong gabi sa inyong tanan, mga taga Mindanao. Ayan po. Ito po yung question niya. Sir, malayo ka sa Mindanao. Paano nyo po pinapanatili ang balanse sa pagitan ng iyong buhay, pampolitika at personal na buhay? Politika at saka personal. Unang-una, nasa
pagbabalansin mo yan. I have a very successful family. Ayos ang aking pamilya despite the fact na sa opisina ako natutulog. Nag-invest ako sa network, whether I am in government or not, I invest in network para kung meron akong gustong gagawin, mapabilis ko siya. So for example, Mindanao, nandun yung ating isang malaking organization. Meron tayo sa Luzon. I take advantage of technology. Talagang sa akin, ang technology is number one strength na magagamit mo. But you must also come prepared. Ibig sabihin, you have to give up some of your likings. So hindi ako nagpa-party, hindi ako naglaro ng golf. Ang PMA na siya ang pinagalingan ko. I have supposed to attend 41 homecomings, 3 lang inatinan ko. Kasi palagi ko siyang tinitan, yan bang activity na yan ay may impact pa sa bayan? So, kailangan nagbabasa ka at araw-araw kang nagre-review. Hindi ako natutulog na hindi ko iniisip kahit nas wala ako sa gobyerno. Anong nagawa ko sa araw na to? Ano ang gagawin ko bukas? So, kilala ako sa NDPLCAC na talagang the guidance direction is always there. Sa pamilya ko, araw-araw ko nag-check sinong lumabas ng gate. Alam ko, isang gate, sinong dumating, ginawa din, ako pang namamalingki. So, yan ang mga pagtitingin-tingin ko sa mga bagay-bagay sa ano. But you have to give up so many things. Yung personal enjoyment mo, enough na you can eat, you can fellowship, pero yung you give yourself so much comfort na alam mo kung yan ay binawasan mo at sinibisyo mo sa bayan, malayo ang kanyang marating. Yan ang gusto ko sa challenge na it sounds corny, pero yan gusto yung isang challenge na gusto kong ihamon sa lahat ng politiko. Spend most of your time with the people. Kasi kung nasa aircon ka lang, with the comfort of the goodness of your office, kahit nakabasa ka ng report na pangit, pero yung bond paper, colored, may perpyo, hindi mo ma-appreciate yung hirap ng report. Pag pumunta ka sa community, kung gaano kahirap ang kanilang buhay, baka makalimutan mo ng mag-conduct ng mga party, kundi yung pera, ibigay mo sa community. So it's really a value transformation for everyone, not only to the politicians, but to the entire Filipino people. Yan ang hamon natin lahat ngayon. Ayan. Maraming salamat po Sir Allen sa pagsagot ninyo simula sa paghatag ng inyong plataforma, karanasan at pagsagot sa mga issue ng bayan at sa mga direktang tanong ng ating mga kababayan sa social media. Mamaya po yung pinakahuling tanong natin, sasagutin nyo po sa ating pagbabalik, sasagutin po ni Sir Allen ang pinaka-importanting tanong ng Usapang Positibo. Pagkalipas lang po ng maikling patalastas. Maraming pinto. Voice from the wilderness, hindi narinig na karamihan. Kaya we should be restless. Karapatan at kultura. At hindi lang siya nag-iisa. Marami tayong kapatid na katutubo na inabuso sa buong Pilipinas. Kaya hindi ako pwede malikod sa nangyayari sa kanya. Ang ating mga ninuno ay nilaban ng IPA. Yun ang kanilang battle.
Ang battle natin ngayon na bagong generation, we must have a representation in Congress, not only in the lower house, but in the Senate. Yan ang bago nating pangarap. So dapat ibigay natin ang oportunidad sa bawat isa sa atin, lalo na mga kabataan. Muna nagkinahang lanta o tinuod nga tribo nga tinuod nga mupit-pit sa atong tingog. Kapit bisig bawat Pilipino, magkahiusa kita nga makita sa among mga anak, sa among mga apo, ang pinakaningo nga ayutang kabilin kultura o atong kasaysayan. Hindi ko kailangan manalo. Gusto ko ang manalo, ang advokasya. Marinig ng buong bayan ang problema ng mga katutubo at yung mga inaapik. At ma-unite tayo ng mga katutubo. Para sa bayan, kapayapaan at kaunlaran, sa bawat sulok ng bayan, may lider na maaasahan. Si Allen Capuyan, ating gabay, pag-asa at progreso ang taglay para sa bayan. Si Capuyan, tagapagtanggol ng ating lupain, karapatan at kultura'y ingatan para sa Pilipino. Si Capuyan ang kailangan. Kapuyan, leader ng bayan, pag-asa ng Pilipino. Sa bayan, si Kapuyan, tagapagtanggol ng ating lupain, karapatan at kulay ingatan para sa Pilipino. Si Capuyan ang kailangan. Allen Capuyan, leader ng bayan, pag-asa ng Pilipino. Ayan po, kami po ay nagbabalik ni Sir Allen.
dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Sana po, no, doon sa dalawang videos na napanood natin ay na-inspire tayo at sana mas pangalagaan natin ang mga katutubo natin. Hindi lang yung katutubo, yung mga ancestral entities natin. So yan, sa huling tanong po, Sir Allen, bakit ikaw, Sir Allen, ang dapat naming iupo sa Senado? Gawin yan, makita ko dapat ang iboto, iupo at pagkatiwalaan. Kasi, number one, naniniwala rin ako sa taong bayan. Pagkakatiwalaan niyo ako, na pagkakatiwalaan ko kayo na kaya natin bawat Pilipino na iangat ang ating buhay. Kailangan lang ng tamang batas, tamang suporta ng gobyerno. So makakasigurado ako, kayo lahat, na ako'y maglilingkod ng buong puso dahil bitbit ko ang agenda ng mamayan Pilipino. Very short but very straight, no? Ayan. Muli po, Sir Allen, mula po sa Usapang Positibo, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga makabuluhang sagot sa aming mga tanong. Nawa po ay maging matagumpay ka sa inyong kampanya at sa inyong mga layunin na makakatulong sa ating bayan. Para sa inyo po, ang Usapang Positibo ay kaisa nyo sa pagpapaunlad ng inyong mga layunin din. Maraming salamat po, Sir Allen. Salamat din at mabuhay ang mamayan Pilipino. Salamat po. Ayan mga kababayan, nakapanayam natin si Sir Allen. At sa mga darating na araw po ay hinihintay pa po natin ang reply ng ibang mga senatorial candidates. Lahat po, gaya po ng sinabi namin sa disclaimer kanina, nakalagay sa disclaimer, lahat po ay sinendan, pinadalhan po natin ng letter. Ang ilan po ay nag-reply pero naghihintay pa po ng kanilang mga sagot. Sa March 25, ang nakaschedule po ay si dating Congresswoman Liza Masa. Sa 31 ay si Nurse wait po, baka magkamali po ako para sure po. Ayan, si Nurse Aline Andamo. So yun po yung mga nakaschedule for the next days. So mawawala po muna tayo ng ilang araw para hintayin yung mga reply ng ibang mga kandidato. At dito na nga po nagtatapos ang ating episode ng Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay at pakikilahok sa ating talakayan. Naway nabigyan kayo ng liwanag sa mga plataporma at pananaw ng kandidatong ating nakapanayam, si Sir Allen. Mahalaga ang inyong boses sa darating na eleksyon. Kaya't patuloy na maging mapanuri at aktibo sa mga issue ng ating bayan, lalo ngayon. Huwag kayong basta-basta mag-spread ng fake news. Alamin muna natin kung tama at talagang galing sa tao yung mga binabanggit na mga pinopost natin. Huwag kalimutang i-share ang ating live stream upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga kandidato sa Senado. I-follow ang ating official Facebook page para sa mga susunod na panayam at iba pang mahalagang impormasyon. Gayun din sa mga Facebook page ng ating nakapanayam na si Sir Allen. Hanggang sa muli, ako si Doc Ron at sama-sama tayong bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Magandang gabi at mabuhay ang boses ng bayan. Maligayang pagdating sa Usapang Positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw sa mundong puno ng mga talagang pagmuluntalo sa mga ganda, magulungan tayo upang makapagbigay ng kasas sa